Let's go, my dear Gemini! Hello, my dear! Second half of January 2024. Happy New Year, mga my dear! Pasensya na kayo, mga my dear, dahil wala kayong first 15 days of January. Pero eto na, mga my dear, ang inyong second half of January 2024. This is from January 16 hanggang sa katapusan. And this is a general reading. Umpisahan natin, my dear Gemini, ang iyong reading sa paghahanap ng 3 cards dito sa ating oracle cards. Okay? Oracle cards. Okay? Ano ba sinabi ko? Oracle cards nga. Okay, my dear Gemini. Teka lang. Let's go, my dear Gemini. 3 cards. Gemini, second half of January 2024. Okay, we have here energy of bullying. Wow. Justice. Nakuha natin kaagad, my dear, lahat yung cards mo, ha. Teka lang. Bullying, justice, and daydream. Okay? So, I think, my dear, makakapagbakasyon kayo. Okay? Kasi meron ka ditong daydream. Teka lang, ha. I-analyze lang natin na mabuti. Daydream is may kinalaman kasi to sa mga posibleng gusto mo magbakasyon. Posible din naman, my dear, na may kinalaman sa goal mo in life. Kung ano yung mga gusto mo mangyari. Diba? Siyempre, pag nagde-daydream ka, gusto mo ng magbakasyon, gusto mo ng magandang bahay. It's more on manifestation ang nakukuha ko dito sa energy ng daydream. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. Justice and bullying. Okay? So, sa energy ng bullying, my dear, merong parang nagdi-distract, parang nag-uusap-usap, yun ang nakukuha ko dito, or parang meron silang ginagawa para hindi ka makapag-focus. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Sa energy ng justice, okay, parang nakukuha ko dito na merong hindi balance, okay? Merong hindi balance, siguro dahil binubuli ka nga, 'di ba? Dahil you are receiving different treatment. May ganun na energy, my dear. So, syempre, pag binubuli ka, meron talagang hindi balance. Pero sa energy ng justice, nakukuha ko rin dito, my dear, na kung ano tong minamanifest mo, makukuha mo. No? So, itong energy ng justice, nasa gitna yung kanyang nilalabas na energy. Unang energy is, nararamdaman mo siguro, my dear, na hindi mo deserve na mabuli. Okay? Na pagchismisan or siraan or gumawa ng mga eksena, something like that, yung mga tao sa paligid mo. Pero at the same time, pagpunta ng justice dito sa kabila, my dear Gemini, nakukuha ko naman dito na kung ano yung minamanifest mo, my dear, sa second half of January, makukuha mo siya. Okay? Pagkakaloob siya sa'yo. Mas mahirap nga lang siya ma-achieve kasi meron dito mga tao na gumagawa ng negative energy, dinidistract ka, my dear, ginugulo ka. Okay? So, let's go tayo. Kunin na natin, my dear, yung mga kasama ng iyong cards. My dear Gemini, second half of January 2024. May mga ganyan talaga mga tao, my dear. Yung typical na nakikita nila na nagsusumikap ka sa buhay, nangangarap ka, tapos gagawa talaga sila ng eksena. Okay? Ayan kasi ang liwanag, oh. Sa baba, oh. Gossiping. Ayan, oh. Mga chismoso. Okay, my dear, cut na natin to into 3. And let's start your reading. Taas-taas natin ng konti para meron tayong space. Hanapin na natin ang iyong first card. Okay, my dear Gemini. Oh, ang dami. Okay, the King of Pentacles and the Emperor. Yan pa lang ang nakikita ko. Sa energy ng King of Pentacles, posibleng may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Kung ano yung minamanifest mo, my dear, yung pinagdadasal mo, yung pinagtatrabahoan mo, yung pinagsusumikapan mo, at yung bagay na pinipilit talagang kunin sa'yo ng mga tao. Okay, I can feel more than one na tao na parang, I think inggit to, my dear, kaya sila nagkakaganito eh. Parang
hindi nila maabot yung level mo. Yun na nakukuha ko dito. Okay? So, King of Pentacles, energy ng providing. So, unang energy na nakuha ko is kung ano man tong bagay na uumpisahan mong i-manifest or magiging focus ka, my dear, sa second half of January, may kinalaman sa energy ng pinansyal. Okay? Energy ng success, my dear Emperor, oh. Ang kasama ng ating Emperor is, ayan, the Seven of Wands. I told you, paglalaban mo to, my dear, oh, the defensive energy ng Seven of Wands. So, kahit na binubuli ka, kahit na naggagasep sila, nagchichismisan sila, sinisiraan ka, ipaglalaban mo to, my dear, kasi ang mindset mo, my dear, sa second half of January is maging successful ka talaga at makuha mo to, my dear, itong kaperahan na to. Itong energy ng King of Pentacles. Okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear Gemini, na energy so far is energy ng Aries, energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay? Parang more on fire and earth sign siya. Okay? So, kung meron kang tao dyan sa gilid-gilid mo na medyo kinukutuban ka, baka gumagawa na ng paraan yan para hindi ka maging successful. Okay? Pero sa defensive energy, my dear, oh, nakita mo naman yung posisyon ng ating Seven of Wands. Ayan, oh. Naka-defensive talaga siya. Ayan, oh. Talagang sabi mo dyan, oh, sige, pasok kayo, hahampasin ko kayo. Ayan, oh. So, tingnan natin, my dear, anong kasama ng ating cards. Okay, we have here the King of Cups. Okay? Parang meron ka ditong hinihintay din, my dear, no? Parang siguro hinihintay mo lang, my dear, na gumawa sila ng first move. Sige, gumawa kayo ng first move, okay? Kasi ang King of Cups is waiting. Kung makikita mo rin, my dear, sa paligid ni King of Cups, ayan, konting focus tayo. Ayan. Ang lalaki ng mga alon, my dear Gemini. Okay? So, ibig sabihin talaga, meron talagang mga eksenadora sa paligid mo talaga, my dear Gemini, na ang gusto nila ay malansi ka or malinlang ka, my dear Gemini. Ang iyong focus, ang iyong concentration ay mawala doon sa iyong mga manifestation. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ng justice dito, my dear, mali yung ginagawa nila sa'yo, pero kahit na mali yung ginagawa nila sa'yo, todo focus ka pa rin talaga doon sa iyong goal and life. Okay? May kinalaman siya sa usapin ng financial and energy of providing. Okay? Clarification na tayo. Ayun, talagang tumabi talaga yung card doon kay King of Pentacles. Sabi niya, para dito ako. Sabi nga dito, the Fool card. Ayan, my dear. Meron mga new opportunities na may kinalaman sa usapin ng financial, my dear. Ayan, napakaganda niya, my dear. Kasi pera to, King of Pentacles. More on providing opportunities. Ang ganda. Posible din, my dear, na sa simula, my dear, ng second half of January, medyo magiging stable or medyo magiging maganda. Ay, ayokong sabihin, my dear, na stable. Kasi, di ba pag stable, wala na masyadong uga, wala masyadong alon, pero parang hindi ka ganun naghihirap sa usapin ng financial, my dear. Napakaganda nito. Or meron ka mga uumpisahan, my dear Gemini, na mga project, business, na may kinalaman sa usapin ng financial. Napakaganda nung kanyang energy, my dear, kasi Fool card and the King of Pentacles. Parang nag-uumpisa kang maging King of Pentacles. Ganun yung energy niya, which is stable, pero hindi ko pa siya nakikita talaga, my dear Gemini, na super stable. Pero, papunta na doon. You're getting there, my dear. Siguro kaya hindi ko siya nararamdaman na stable kasi nandito yung bullying na energy, yung mga tao na hinihila ka talaga pababa, yung gumagawa talaga sila ng eksena para ma-distract ka. Okay? Let's go tayo, my dear Gemini. Next card. Ayon. Ito ay the Chariot. Yes, my dear. Meron mga opportunities. Meron mga ganap, eksena, my dear. Kasi ang Chariot, paalis yan eh. Like, moving, moving card yan, my dear. So, yung destination ng Chariot is papunta kay Emperor. Ibig sabihin, kung ano tong mga susunod na eksena, my dear, second half of January, 16 hanggang sa katapusan, success talaga siya, my dear. Emperor energy. Posible din, my dear, na upgrade ng posisyon, level ng buhay. Ang ganda. Kaso nga lang, syempre, my dear, pag nag-upgrade tayo sa buhay, yung mayaman, nag-iiba-iba tayo ng level sa buhay, di ba? May mga tao talaga, my dear Gemini, na hindi magiging masaya sa iyo. Okay? Kaya ang ginagawa nila, nambubuli na lang sila. Okay? Let's go tayo, my dear. My dear Gemini. We have here the Nine of Wands. Ayan, my dear, oh.
I think, my dear, dito ka talaga mahihirapan. Kasi, tingnan mo yung Nine of Wands. Ang tawag ko kasi dito is the wounded soldier. Okay? Tingnan mo, oh. So, parang mahihirapan ka talaga dito, my dear. Parang mahihirapan ka talaga, my dear, na alisin sila sa buhay mo. Ayan, oh. Kasi defensive energy ang Seven of Wands. Ayan, oh. Talagang sinasabi mo, sige, pumasok kayo, talagang hahampasin ko kayo. Pero, maski siguro anong gawin mo talaga, my dear, nandyan talaga siya. Nandyan talaga sila. Kasi, 7 yan. So, marami. Ang nakikita ko talaga. Marami, my dear Gemini, ang ayaw na maging successful ka. Bakit? Okay? Hindi sila maging masaya for you. Last card tayo, my dear, the King of Cups and the... We have here the... Ay! My dear Gemini, I'm really sorry. Nagulat ako dito. Okay? The Six of Pentacles, minsan mong tinulungan. Nangingilabot ako, my dear. Minsan mong tinulungan, may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Kasi Six of Pentacles is may kinalaman sa sharing, giving, okay, loving. Maganda tong card na to. Kaya ako napaay, my dear, kasi Seven of Swords. This is a backstabbing energy. Traitor tong card na to, my dear. So, tinulungan mo siya, my dear. Tapos, ito yung ginagawa niya. Waiting card ka, oh. Pero pakiramdam ko, my dear, sa energy ng King of Cups, alam mo na, my dear, na itong tao na to ay may inggit talaga sa'yo. No? Alam mo na, my dear, kasi waiting card ka, eh. Nag-wait ka, my dear, parang sinasabi mo dun sa King of Cups, sige, kilos ka, galaw ka, sasaktan kita. Okay, we have here the Ten of Wands, my dear. Medyo mahirap lang, my dear, itong mga gusto mong mangyari, my dear, sa buhay. Pero as long as you focus, my dear, 'di ba? As long as mag-focus ka, ilagay mo lahat ng makakaya mo dito sa mga project na gusto mong mangyari. Ayan, oh. Ma-achieve mo to, my dear. Ayan, oh. Makikita mo rin dyan, my dear, mag-isa niya lang binubuhat yung mga wands. So, ibig sabihin, posible din, my dear, walang gustong tumulong sa'yo. No? Bakit ayaw nila tumulong sa'yo, my dear? Kasi gusto nga nila, hindi mo ma-accomplish yung bagay na yan. Okay? Pero, I congratulate you, my dear Gemini, kasi sinasabi ng spirit guide o sinasabi ng energy ng mga card na ma-accomplish mo to, my dear. And para sa'yo talaga siya. Itinadhana talaga siya para sa'yo. Ngayon, meron lang talagang mga tao na hindi magiging masaya sa mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay. Okay? So, my dear Gemini, yan ang reading mo para sa yung second half of January 2024. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe and follow sa lahat ng ating social media platform. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time. Bye-bye. Thank you, my dear.